Chapter 1. Naalimpungatan si Charito nang marinig niya ang makina ng sasakyan na papasok sa driveway. Bumangon siya mula sa kinahihigaang couch at sumilip sa bintana. Nakita niyang pababa ng sasakyan si Matthew, ang kanyang asawa, inilok ang kotse at naglakad papunta sa front door. Lumapit siya sa pinto at binuksan iyon. Halatang nagulat si Matthew nang makita siya. Marahil ay hindi nito inaasahang gising pa siya. Wala sa loob na napatingin siya sa wall clock, pasado 1:00 na pala ng madaling araw. Bakit ginabi ka na? Medyo antok-antok pang tanong niya. Bakit gising ka pa? Walang ganang tanong nito sa halip na sagutin ang tanong niya. Hinihintay kita, hindi ko na malayang nakatulog na pala ako, sabi niya habang sinusundan ito ng magtungo ang asawa sa kusina upang kumuha ng malinom na tubig. Gusto mong kumain? Nagluto ako, ipaghahain kita. Sinindihan niya ang kalan upang initin ang nilutong mechado. Kumain ako, matulog ka na ulit, malamig na sabi nito at pagkatapos ay muli itong lumabas ng kusina upang magtungo naman sa silid nila. Naiwan siya sa kasinang mag-isa. Hindi na bago sa kanya ang malamig na pakikitungo ng asawa. Katulad ng dati, muli niyang hindi pinansin ang kurot na naramdaman sa dibdib. Nagpakawala na lamang siya ng buntong hininga upang kahit papaano ay mabawasan ang bigat ng dibdib dahil sa pambabaliwala ng asawa. Mabigat ang kilos na muling pinatay ang apoy sa kalan at isinalin sa isang Tupperware ang ulam upang ipasok sa ref. Hinugasan ang kalderong pinaglutuan pati ang basong ininuman ng asawa. Nang matapos ay tinuyo niya ang mga kamay sa basahan na nakasabit sa handle ng ref at pagkatapos ay pumasok na sa silid nilang mag-asawa. Pagpasok niya sa silid ay naabutan niya itong naghahanda ng matulog. Nakasuot na ito ng usual na pantulog nito, malambot na pajama at puting t-shirt. Matutulog ka na? Tanong niya. Sa halip na sagutin siya ay nahiga na ito sa kama at pinatay ang lampshade sa bedside table na nasa gawin ng pwesto nito. Isang buntong hininga ang muling pinakawalan niya. Nahiga na rin siya sa tabi ng asawa. Nakatalikod ito sa kanya. Magkatabi sila sa iisang kama pero tila napakalayo nito sa kanya. Abot kamay niya ito pero tila kay hirap lapitan nito. Gustong-gusto niya itong yakapin subalit alam niyang papalisan lamang nito ang kamay niya katulad noong unang beses na tangkain niyang yamakap rito, katulad din ng unang beses na tangkain niyang hawakan ang kamay nito. Ang tanging halik na namagitan sa kanila ay noon pang ikinasal sila, matapos noon ay hindi na siya tinangkapang muling halikan ng asawa. Ang akala niya noon, kapag naikasal sila ay magiging malapit na siya sa nag-iisang lalaking minahal niya. Subalit nagkamali siya. Dahil magmula nang may kasal sila ay tila naging milya-milya ang layo nito sa kanya. Pero hindi niya masisisi ang asawa kung bakit malamig ang pakikitungo nito sa kanya. May kasalanan siya rito, malaki. She betrayed him. She went behind his back. Matthew had a fiancé back then at gumawa siya ng paraan para magkahiwalay ang mga ito. Alam niyang naging makasarili siya. Natakot siyang mawala ito ng tuluyan sa kanya kaya ginawa niya ang lahat para hindi iyon mangyari. Kahit alam niyang masasaktan ang lalaki ay ginawa pa rin niya. Silang dalawa ng kanyang ama. Ang iniisip niya lang noon ay hindi pwedeng mapunta si Matthew sa ibang babae. Kaya niyang tiisin na makitang nakikipag-date ito sa ibang babae. Kaya niyang tiisin na may ibang girlfriend ang lalaki. Dahil naniniwala siya na sila talaga ang nakalaan para sa isa't isa, na hindi lang iyon nakikita ni Matthew dahil nakasanayan na nitong magkasama sila dahil magkasabay silang lumaki. When Matthew's parents passed away in a car accident ay kinupkup na ito ng kanyang ama. She was 13 and Matthew was 16. Matalik na magkaibigan ang mga ama nila nang nabubuhay pa ang mga magulang ng lalaki. Parehong ulila ang mga magulang ni Matthew, sabay na lumaki sa bahay ampunan at nagkahulugan ng loob, ayon sa kwento ng kanyang ama. Nang parehong tumuntong sa tamang edad ang mga magulang ni Matthew ay sabay na lumabas ang mga ito sa bahay ampunan at naghanap ng mapapasukan. Doon nga napadpad ang mga ito sa pabrika na pag-aari ng pamilya ng kanyang ama. Hanggang sa ang ama na niyang si Donald ang namahala sa pabrika ay patuloy na nagtrabaho doon ang mga magulang ni Matthew. Nang isang beses na magdedeposito ng pera sa bangko ang kanyang daddy, ay nagpasama ito noon kay Romy, ang ama ni Matthew. Habang papunta raw noon sa bangko ay may hamarang ditong mga kalalakihan at hinold up ang dalawa.
Nanlaban ang kanyang ama at sasaksakin sana ito ng isa sa mga holdapper subalit napigilan Leon ng tatay ni Matthew at sa halip na ang daddy niya ay si Romy ang nasaksak sa tagiliran. Natakot daw marahil ang mga holdapper nang makitang nakasaksak ang isa sa mga ito kaya nagmamadaling nagtakbuhan at iniwan ang kanyang ama at si Mang Romy. Mabuti na lamang at hindi napuruhan si Mang Romy. Binata pa ang kanyang daddy nang magyari iyon habang si Mang Romy naman noon at Aling Lydia ay may anak na, at iyon nga ay si Matthew humanga ang daddy niya sa katapangan na ipinakita ng tatay ni Matthew. Magmula noon ay naging kanang kamay na ng kanyang ama si Mang Romy. Nagkasundo ang mga ugali ng dalawa. Ito lang ang nag-iisang pinagkakatiwalaan noon ng kanyang daddy. Doon na nagsimula ang pagiging matalik na magkaibigan ng dalawa. Tila magkapatid daw kung magturingan ang mga ito, ayon sa kwento ng daddy niya. Malaki ang utang na loob na tinatanaw ng kanyang ama sa tatay ni Matthew. Kung hindi dahil dito ay baka hindi na raw siya naisilang. Kaya naman nang pumanaw ang mag-asawa ay hindi na nagdalawang isip ang kanyang ama at kinupkup na si Matthew. Nakikita na rin naman niya noon ang lalaki, pero she never paid that much attention to him. Nang lumipat si Matthew sa bahay nila, they grew up together, they became close, he was her protector. Kamamatay lang noon ang kanyang ina. Dahil siguro parehas silang nawala ng mahal sa buhay kaya tila nakasumpong siya ng kakampi rito. And when puberty took over, that was also the time when she started to look at Matthew as a man. She confessed her feelings but he rejected her. Nakababatang kapatid lamang daw ang turing nito sa kanya, at kung ano man daw ang nararamdaman niya ay lilipas din iyon. But he was wrong, because the way she felt for him back then and the way she feels for him now ay walang pagkakaiba. He's still the love of her life and she will do everything para mahalin din siya nito. When they were in high school, kapag nababalitaan niyang nagkakaroon ng girlfriend si Matthew ay inaaway niya kung sino man ang babaeng iyon. Binubuli nila ng mga kaibigan niya. Maldita as she was, hindi niya tinitigilan ang mga nagiging girlfriend ng lalaki hanggang hindi naghihiwalay ang mga ito. She was young kaya mabilis din siyang pinapatawad ni Matthew at dahil siguro bata pa rin noon ang lalaki at hindi pa seryoso sa mga nakakarelasyon nito kaya baliwala dito kung maghiwalay man ito at ang girlfriend nito. Minsan pa nga, dahil siguro sa awa nito sa mga nagiging girlfriend na binubuli niya ay ang lalaki na mismo ang kusang nakikipaghiwalay. Laging pinapatawag noon sa principal's office ang daddy niya. There was one time na muntik na siyang mock-kick out sa school dahil sa pangti-torture niya sa girlfriend noon ni Matthew. She became a problem to her dad. So her father came up with a solution and made a deal with her. Naaalala pa niya ang pag-uusap nila noon. Why do you keep on doing this, Cheryl? Do you really like Matthew that much na kailangan mong manakit at mambuli ng schoolmate mo? Galit na sanggal ng daddy niya sa kanya. I don't like him, Dad. I love him. Hindi siya pwedeng mapunta sa iba, sakin lang si Matthew. Those other girls don't love him the way I do. Puno ng conviction na sabi niya. But you can't keep doing this. Baka sa susunod sa presinto na ko ipatawag dahil sa mga pinaggagawa mo. I have to do this, Dad. Hindi pwedeng mapunta sa iba si Matthew. Mahal na mahal ko siya. Enough with this nonsense, Cheryl. Tila na puno na ang daddy niya. Kung ano man iyang nararamdaman mo para kay Matthew, mawawala rin yan. You're too young, marami ka pang makikilala, you have a lot to experience, and this thing with Matthew, lilipas din to, you're wrong, Dad. Mahal ko si Matthew at wala akong ibang mamahalin kung hindi siya lang. Kami ang para sa isa't isa. Him, you and everyone else just have to realize that. Sabi niyang nangingilid na ang luha. Hindi dahil sa sama ng loob kung hindi dahil sa frustration na walang naniniwala sa kanya kung gaano niya kamahal si Matthew and everyone kept on telling her na mawawala din ang nararamdaman niya para sa binata. Alam niya sa sarili niya, si Matthew lang ang gusto niya. Ngayon at hanggang mamatay siya, si Matthew lang ang mamahalin niya at gugustuhin niyang makasama. Tila nabasa ng ama ang naiisip niya. Lumambot ng kaunti ang ekspresyon ng mukha nito. Nilapitan siya at matamon siyang tinitigan. Sa mahinahon na boses ay muli itong nagsalita. Talaga bang mahal mo si Matthew? Tahimik na tumanggo siya bilang tugon, may luha pa ring umaagos sa pisngi niya. Pinahid iyon ng ama. Okay, let's make a deal,
Mahinang sabi ng daddy niya. When the time comes, kapag nasa tamang edad ka na, I will help you with Matthew. Really, Dad? Umaliwalas ang mukha niya sa sinabi ng ama. Tumango ito. Pero kailangan mong ipangako sa akin na titigilan mo na ang ginagawa mong panggugulo sa mga nagiging girlfriend ni Matthew and you will focus on your study. Pero Dad, paano kung biglang mag-asawa si Matthew? Bakas ang takot at pag-aalala sa mukha niya. Hindi ba't mahal mo siya at naniniwala kang kayo ang para sa isa't isa? Yes, but then, you just have to keep on believing that. Seryoso ang tinig at hitsura ng ama. Just trust me. I will help you when the right time comes. You just have to promise me na hindi ka na manggugulo ng ibang tao and you will focus on your study. Okay Dad, in one condition. Seryoso din ang mukhang sabi niya, I promise to behave and focus on my study, if you promise me na hindi mo ako ipapadala sa kung saan at ilalayo kay Matthew. Wherever he is, you have to make sure that I am there, too. Her father is a businessman, sanay makipag-negotiate, kanino pa ba siya magmamana? Okay, I promised. And her old man kept his word as much as she kept hers. Tinitiis niya ang sakit at frustration kapag nalalaman niyang may nagiging girlfriend si Matthew. Lagi niyang sinasabi sa sarili na kung sino man ang latest girlfriend nito lilipas din iyon, dadaan lang iyon sa buhay ni Matthew. At iyon nga ang nangyayari. Ilang girlfriends ang dumaan sa buhay ni Matthew pero walang siniseryoso ang lalaki. Hanggang sa dumating na sa puntong hindi na siya nababahala kapag may bagong dinidate ang lalaki, dahil alam niya, just like other girls, dadaan lang din yun sa buhay ng lalaki. Sa loob ng ilang taon ay iyon ang nangyari. Until Matthew met Madeline. Unlike the other girls Matthew dated, ito lang ang nagtagal. Nang lumagpas na sa 3 buwan na nagdi-date ang dalawa ay naalarma na siya. Pero hindi siya nawala ng pag-asa na isang araw ay mababalitaan niya na lang na naghiwalay na ang dalawa. But it didn't happen. Umabot ng 6 na buwan ang relasyon ni Matthew kay Madeline, tila nagiging seryoso na ang samahan ng dalawa. But she can't do anything. During that time ay matatapos na siya sa kanyang master's degree. She promised her father that she will focus on her study and will not do anything sa mga girlfriend o magiging girlfriends ni Matthew. So, nagtiis siya ulit. Nag-focus siya sa kanyang thesis upang makagraduate na kaagad siya at para maibilang na rin ang atensyon niya. At isa pa ay may tiwala siya sa pangako ng kanyang ama, na sa pagdating ng tamang panahon ay tutulungan siya nito kay Matthew. Pinanghawakan niya iyon. Hanggang sa nabalitaan niya na lang na nag-propose si Matthew kay Madeline. She was devastated. Nang araw na nalaman niya iyon ay agad siyang sumugod sa study room ng ama. Sinabi niya rito ang nalaman, but her father was way ahead of her. Alam na rin ito ang ginawang pagpopropose ni Matthew noon. At nagawa na rin itong paimbestigahan ang fiancé ni Matthew. At marami itong natuklasan. Ibinigay nito sa kanya ang report na galing sa private investigator na inupahan nito. Kumpleto iyon, mula sa family background ng babae hanggang sa mga lugar na pinupuntahan nito at ni Matthew. Nabasa niya sa report na galing sa average na pamilya ang babae. Retired elementary teacher ang tatay at ang nanay ay isang housewife. Mayroon itong ate sa Australia na doon na nakabase dahil nakapag-asawa ng Australian. Nakasulat din sa report ang balak ni Madeline na sumunod sa Australia para kumuha ng master's degree sa accounting subalit hindi pa sapat ang perang naipon nito. Nasa report din na nais nitong makapag-iwan ng maski maliit na negosyo sa mga magulang para kahit papano ay may pantustos ang mga ito sa mga pangangailangan kapag natuloy ito sa Australia. Mahirapan nga naman ito kung pagsasabayin nitong tustusan ang pag-aaral at pagpapadala sa magulang. Nasa report din na against si Matthew sa pag-alis ng babae. Inalok ito ni Matthew na dito na lamang sa Pilipinas kumuha ng master's degree ang babae at tutulungan ito ni Matthew. But the woman was ambitious. She wanted a master's degree from outside the country and Matthew cannot afford that. May naipon ang lalaki pero halos nail-invest na nito sa bahay na nabili nito and the rest is inilalaan sa kasal. Kung sino man ang inupuhang pay ng kanyang ama ay napakagaling na layon dahil ultimo maliit na detalye ay nasa report nito.
Napag-alaman din niya na kahit magkasintahan na ito at si Matthew ay nag-entertain pa rin ito ng suitors at tumatanggap ng kung ano-anong regalo mula sa mga iyon ng lingid sa kaalaman ni Matthew. That beach. Naalalang bulalas niya noon nang mabasa niya ang bahaging leon ng report. Madeline doesn't deserve Matthew. Obviously, mas mahalaga pa kay Madeline na makarating sa ibang bansa kaysa kay Matthew. Matthew deserved better. That was the window of his father. After a few days na ma-engage ang dalawa ay pinatawag ng kanyang ama si Madeline. Inalok ng perang sobra-sobra pa para makapagtapos ng pag-aaral sa ibang bansa at pantayo ng negosyo para sa mga magulang. Madeline was hesitant but she didn't turn down her father's offer right away, nang hingi ito ng palugit para makapag-isip. Kinabahan din siya na baka hindi tanggapin ni Madeline ang perang inaalok ng kanyang ama. She knew she have to do something. And then few days later, nabalitaan niya nang hindi na matutuloy ang kasal ni Matthew at Madeline. Siguro dapat niya ring ipagpasalamat ang pagiging ambisyosa ni Madeline, dahil kung hindi ay baka tuluyan ng nakasal si Matthew dito at habang buhay nang nawala sa kanya ang lalaking pinakamamahal. Nakapikit na si Matthew pero hindi siya makatulog. Kahit nakatalikod ay alam niyang nakatingin ang asawa sa kanya. Wala sa loob na napaigting niya ang mga panga nang maisip ang salitang asawa. Kung hindi dahil sa pakikialam nito at ni Donald na ninong niya at daddy ni Charito, sana ay hindi si Charito ang katabi niya ngayon. Malaki ang galit niya sa dalawa. Pinagkaisahan siya ng mga ito. Ginawa siyang tanga. It's been 4 months simula nang ikasal sila ni Charito. But never once they consummated their marriage nor he tried to fulfill the duty of a husband dahil para sa kanya ay sa papel lamang sila mag-asawa. Ang pagpapakasal niya kay Charito ay ang pagpaparusa niya sa mag-ama sa ginawang pakikialam ng mga ito sa buhay niya. Masyado siyang nasaktan ng panghimasukan ng mga ito ang buhay niya at gusto niyang gantihan ang mag-ama. Alam niyang mahal na mahal siya ni Charito mula pa noong mga bata sila. Nagpakasal siya rito para iparamdam at iparanas sa babae na kahit anong gawin nito, kahit pa naikasal na sila ay hinding-hindi niya ito mamahalin. Gusto niya ring saktan ang ninong Donald niya sa pamamagitan ni Charito. Sinong magulang ang hindi masasaktan kapag nakitang nasasaktan din ang anak nito? Paano niya mamahalin ang isang taong makasarili na naging dahilan ng paglayo ng babaeng mahal niya at binabalak pakasalan? Parang may tumusok sa dibdib niya nang maalala ang babaeng nais pakasalan, si Madeline. They've been together for a year. Sa lahat ng mga naging girlfriends niya ay ito lang ang nagtagal. Nagkasundo silang dalawa, kaparehas niya ay career-driven din ang babae. Humanga siya sa determination na nakita niya rito. It's like she always strive for something better and always trying to reach a higher goal. Matagal na nitong pangarap na mag-aral sa ibang bansa para sa master's degree nito. Tutol siya roon dahil ayaw niyang magkalayo sila. Ang gusto niya sana ay kung mag-aasawa siya ay magkasama sila. Maaga siyang naulila sa magulang kaya naman sabik siya na magkaroon ng sarili niyang pamilya. Pero may iba pa palang plano ang babaeng pinili niyang mapakasalan. Noong una, ang akala niya ay nakalimutan na ni Madeline ang kagustuhang makapag-aral sa ibang bansa, dahil isang beses lamang leon na banggit ng babae sa kanya at hindi na naulit hanggang noong gabi ng engagement nila. Lingid sa kanyang kaalaman ay may usapan na pala ito at ang kapatid nitong nasa Australia tungkol sa pagpunta doon ni Madeline para sa pag-aaral nito. Kahit na engaged na sila ay alam niyang wala pa rin siyang karapatang pigilan itong tuparin ang pangarap nito. Kaya naman wala siyang nagawa kundi suportahan na lamang ito kahit alam niyang kapag umalis na ang babae ay matatagalan pa itong makabalik. Hindi mayaman ang pamilyang pinagmula ni Madeline at kapag nakarating na ito sa ibang bansa ay alam niyang pagsasabayin nito ang pag-aaral at pagtatrabaho. Kasabay pa niyon ay susuportahan rin nito ang mga magulang na maliwan sa Pilipinas. Nais niya itong tulungan subalit ang perang naipon niya ay na-invest na niya sa bagong bahay na balak niya sanang maging tirahan nila at ang natira ay nakalaan para sa pagpapakasal nila. Inialok niya noon kay Madeline na gamitin muna nito ang pera na nakalaan sa kasal para sa pag-aaral nito. Pero dahil hindi pa rin iyon sapat ay hindi na lang pumayag ang babae. Ang katwiran nito sa kanya ay mas makakabuti na huwag na iyong galawin upang kahit anong oras na gustuhin nila ay makapagpakasal sila. Pagtatrabahuhan na lamang daw nito ang pag-aaral. Natuwa naman siya dahil nangangahulugan lamang iyon na talagang gusto rin nitong magpakasal sa kanya.
Kaya naman laking pagtataka niya noong bigla na lamang itong umalis nang hindi man lang nakikipag-usap sa kanya. Sa halip ay isang text message lamang ang ipinadala nito. "I'm sorry I can't marry you." Nang matanggap niya ang mensaheng iyon ay agad niyang tinawagan ang babae subalit hindi na niya ito makontak pa. Pinuntahan niya ito sa pinagtatrabahuhan nito subalit napag-alaman niya na nag-file ng immediate resignation ang babae. Pinuntahan niya ito sa bahay nito subalit ang mga magulang lamang nito ang naabutan niya roon, sa mga ito niya rin nalaman na ng araw na iyon ay iyon. Dinang araw na paalis ang babae papuntang Australia. Nais niya pa sana itong habulin noon sa airport pero pinigilan siya ng ama ni Madeline. Hindi na raw niya iyon aabutan dahil malamang ng mga oras na Leon ay nakasakay na sa eroplano ang babae, parang naging malabo ang lahat sa paligid niya. Ang huling natatandaan niya ay humihingi ng kapatawaran ang tatay ni Madeline sa kanya dahil sa biglang pag-alis ng anak nito. Hindi niya alam kung paano siya nakauwi ng araw na iyon. Para siyang pinagsakluban ng langit at lupa. Sa isang iglap ay gumuho ang mundo niya. Sa loob ng ilang buwan ay ilang beses niyang sinubukan na makontak ang babae. Ilang beses din siyang nagpabalik-balik sa mga magulang ni Madeline at nakiusap na ibigay sa kanya ang contact number at address nito sa ibang bansa subalit paulit-ulit din siyang nabigo. Pati ang Facebook account nito ay nawala. Parang bulang naglaho ang babae sa buhay niya. Halos 2 buwan siyang hindi nakapagtrabaho. Para siyang namatay. Humihinga siya pero wala siyang nararamdaman. He was miserable. Hanggang sa kausapin na siya ng ninong Donald niya. Pinabalik na siya sa trabaho. "Alam kong masakit ang pinagdaraanan mo ngayon. Pero hindi makakatulong kung patuloy kang magmumakmak at magkukulong rito. Bumalik ka na sa trabaho para malibang ka at mawala sa isip mo kahit papaano ang pag-iwan sa iyo ng babaeng iyon." Payo sa kanya ng ninong Donald niya noon na ginawa naman niya. Pumasok siya sa trabaho, binalikan niya ang responsibilidad niya. Kahit paano naman ay nakalimot siya. Nang isang beses na pumunta siya sa bahay ng ninong Donald niya upang may kuhanin sa study room nito ay hindi niya akalain na doon niya matutuklasan ang dahilan ng biglaang pag-alis ni Madeline. Hinding-hindi niya makakalimutan ang araw na iyon. Kahit matagal na siyang bumukod ng tirahan ay sanay pa rin siyang maglabas-pasok sa bahay ng kanyang ninong Donald. Kailangan niyang kuhanin ang contract na naiwan sa study room nito. Mayroon siyang meeting ng araw na iyon sa isang Japanese client nila at dadalhin niya ang contract na iyon. Nakalimutan niyong ipadala ng ninong niya sa driver nito kaya naman siya na ang nagsadya na kunin iyon. Ipinagbigay alam niya muna iyon sa kinikilalang pangalawang ama at pumayag naman ito. Sinabihan pa siya nito na dumiretso na lamang sa study room nito, Leon nga ang ginawa niya. Pagdating niya sa study room ay agad niyang hinanap ang pakay. Malinis ang ibabaw ng mesa kaya naman binuksan niya isa-isa ang drawer. Habang naghahagilap ay hindi sinasadyang nahadjap ng mata niya ang isang litrato na nakalabas ang kalahati mula sa isang envelope na naruroon. Hindi niya sana papansinin yun subalit nahadjap ng paningin niya ang mukha ni Madeline sa litrato. Kunot ang noong dinampot niya iyon. Kuha iyon noong gabi ng proposal niya kay Madeline. Anong ginagawa niyon sa opisina ng ninong niya? Kinuha niya ang envelope at inilabas ang mga laman niyon. Nanginginig ang mga kamay na isa-isang tiningnan niya ang mga larawan na naruroon. Karamihan ay mga larawan ni Madeline ang naruroon. Sa ibang larawan ay magkasama sila ng kasintahan at ang ibang larawan ay may kasamang ibang lalaki ang kasintahan. Nagligting ang mga panga na dinampot niya ang isang papel na naglalaman ng report mula sa isang private investigator. Hindi siya makapaniwala sa nababasa. Ipinaimbestigahan ng ninong niya si Madeline. Hawak pa niya ang papel nang pumasok si Donald sa study room. Anong ibig sabihin nito? Pidgel ang galit na tanong niya rito. Maupo ka, mag-usap tayo, mahinahong sagot nito. Hindi ka babakasan ng takot na natuklasan niya ang ginawa nito. Ipaliwanag niyo sakin kung anong ibig sabihin nito. Pinaimbestigahan mo si Madeline. Ani ang hindi kumikilos sa kinatatayuan. Narinig niyang nagpakawala ng isang buntong hininga ang kausap bago ito nagsalita. Tama ka, nagpaimbestiga nga ako. Bakit? Gusto kong makasigurado na ang babaeng pakakasalan mo ay nararapat para sa iyo. Para na rin kitang anak kaya naman ang gusto ko lang ay ang makabubuti sa iyo. Hindi mo kailangang panghimasukan ang buhay ko, alam kong malaki ang utang na loob ko sa inyo at habang buhay kong tatanawin iyon pero wala kayong karapatang gawin ito sakin. Sabi niyang hindi pa rin makapaniwala sa natuklasan.
Kayo rin ba ang dahilan kung bakit biglang nawala ang babaeng pakakasalan ko? Hindi ito kumibo. Sagutin niyo ako, dahan-dahan siyang lumapit dito. Kalimutan mo na ang babaeng yan. Hindi siya ang nararapat na pakasalan mo. At alam niyo kung sino ang nararapat para sa akin. Si Charito ang pakasalan mo, siya ang higit na mas nararapat para sayo. Ano? Muli ay hindi makapaniwala sa narinig. Nababaliw na ba kayo? Hindi lingid sa kaalaman mo na matagal nang may pagtingin si Charito sa'yo. Naniniwala ako na matututunan mo rin siyang mahalin. Mahal na mahal ka ng anak ko at alam ko na kahit kailan ay hindi ka ipagpapalit ni Charito sa materyal na bagay, katulad ng ginawa ng babaeng yun sa'yo. Anong ginawa mo para lumayo si Madeline? Nagpaimbestiga ka kaya alam kong alam na alam mo kung gaano ko siya kamahal. Nababasa na sa luha ang mga mata niya pero pinipigilan niyang tumulo Leon. Nagpupuyos ang dibdib niya sa galit. Kasabay niyon ay tila muling ipinapaalala sa kanya ang sakit ng biglang pag-iwan ng ex-fiancé sa kanya. Mahal, alam mo ba kung anong ginawa ng babaeng sinasabi mong mahal mo? Inalok ko siya ng 3 milyon, at hindi na siya nag-isip ng matagal at tinanggap niya ang inaalok ko, iyon ba ang babaeng pakakasalan mo? 3 milyon lang ang halaga mo sa kanya. Anong karapatan mong gawin yun? Hindi na niya napigil ang sumigaw. Sinira mo ang buhay ko. Hindi ko sinira ang buhay mo, mahinahon pa rin ang boses na sabi nito. Hindi man lang natinag sa pagtaas ng boses niya. Donald has always been a man of confidence. Wala itong kinatatakutan. Isa iyon sa dahilan kung bakit matagumpay ito, isa iyon sa hinahangaan niya rito. But now, that admiration turned to hatred. If anything else, I saved you. Iniligtas kita mula sa isang malaking maling desisyon. Hindi siya nagsalita. Pakiramdam niya ay nanlalambot ang tuhod niya. He felt betrayed. Itinuring na niya itong pangalawang ama kaya naman mas doble ang sakit na nararamdaman niya. He was stabbed in the back by the man he treats as his family. His only family. Pakasalan mo si Charito, Leon ang makabubuti para sa iyo, muling sabi nito nang patuloy siyang hindi umimik. Binigyan niya ito ng isang hindi makapaniwalang tingin bago nagsalita, "You're unbelievable." Leon lang at iniwan na niya ito doon. Nawala na sa isip niya ang meeting niya sa kliyente at nag-drive pa uwi sa bahay niya. Galit na galit siya sa kinikilalang ama, habang nagmamaneho ay hindi niya mapigil ang mapasuntok sa manibela. Pakiramdam niya ay pinagkaaitan siya ng karapatan na magdesisyon at kontrolin ang sariling buhay niya. Nagagalit din siya kay Madeline. Hindi siya makapaniwala na kaya siya nitong ipagpalit sa pera. Pakiramdam niya tuloy ay wala siyang kwentang tao. Kayang-kaya siyang ipagpalit ng babaeng minamahal sa 3 milyon. Parang yumicho pa sa pandinig niya ang sinabi ng ninong Donald niya. 3 milyon lang ang halaga niya. Muli siyang napasuntok sa manibela. Hindi ko kayo mapapatawad. Hindi ko kayo mapapatawad. Paulit-ulit na sabi niya. Napukaw ang pag-iisip niya nang maramdamang gumalaw si Charito sa tabi niya. Yamakap ang isang kamay nito sa kanya. Kunot noong nilinggan niya ito. Nakita niyang payapa na ang pagkakapikit ng mga mata nito at malumanay na rin ang paghinga kaya alam niyang tulog na ito at hindi nito sinasadya ang pagkakayakap sa kanya. Maingat na iniangat niya ang kamay nito at inilapag sa higaan upang hindi ito magising. Dahan-dahan siyang bumangon at naupo sa gilid ng kama. Nilinggan niya ang asawa na mahimbing nang natutulog. Sa totoo lang ay hindi naman siya bulag sa mga effort nito. Alam niyang ginagawa nito ang lahat para maging isang mabuting asawa sa kanya. Ginagawa nito ang lahat para mag-work ang pagsasama nila. Alam niyang mahal na mahal siya nito kaya tinitiis ng babae ang lahat ng pambabaliwala niya rito. May mga araw na naaawa siya rito kapag nakikita niyang nasasaktan o nadidismaya ito dahil sa hindi niya pagpapahalaga sa mga ginagawa nito. Pero sa tuwing maaalala niya na ito at ang ama nito ang dahilan kung bakit hindi niya kasama si Madeline, at sa tuwing maaalala niya ang sakit ng damdamin na idinulot ng pangingialam ng ama nito sa buhay niya ay napapalas din ang awa na nararamdaman niya para rito at napapalitan iyon ng puot at pagkamuhi. Marahil nga ay mali na ibunton niya rito ang galit niya subalit wala na siyang pakialam. Ang nangingibabaw na lamang sa kanya ay galit at ang pagnanais na iparamdam din sa mga ito ang sakit na naramdaman niya. Pakiramdam niya ay nawalan siya ng control sa buhay niya kaya ang pagpapakasal kay Charito at ang takbo ng magiging pagsasama nila ang tanging makokontrol niya na hindi pwedeng panghimasukan ng ninong niya.
Tumayo siya mula sa pagkakaupo at nagtungo sa sala at nahiga sa sofa na naruroon. Kapag hindi siya makatulog ay doon siya natutulog sa sala nila. Wala namang ibang tao roon maliban sa kanilang mag-asawa. Sinadya niyang hindi kumuha ng kasambahay dahil gusto niyang iparanas kay Charito ang hirap ng pagiging isang may bahay.